Kamusta po mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong lahat mga kababayan na kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mga kababayan natin na nag-upload po dito po sa The Hague. Sila po ay nasa The Hague sa ICC sa Netherlands. Ito, nahando na po ang bunsong anak po ni dating Pangulong Duterte ay nasa Netherlands na po sa ICC sa The Hague. Nakabisita na po si Ma'am Kitty, si Veronica Kitty Duterte, ay meron pong pahayag. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Ma'am Kitty Duterte sa kanya pong pagbisita kay dating Pangulong Duterte. Ito po, paumpisa na po natin. Welcome back to the Netherlands. Hi. Can we? How's Tatay? He's healthier than I expected. Healthier than you expected, huh? Healthier than I expected. Oh, Ayun, as usual, he sends his warm regards to everyone, to the supporters for, of course, the unwavering love and support. Yes. And for the family, sends his love, his pure love to everyone. Meron ba siyang kanang did you hear about the situation that he was rushed to the hospital? Yes, but he is okay. It's just the, his routine checkups. Okay, I see. Thank you for clarification. As you all know, he is old and not exactly in the best shape, but he's okay actually. I expected him to be more frail, but he's not. He's doing well. He's even better as compared to the first few weeks inside. Okay. He sounded more lively, more sharp, and ayun. How did you feel that he didn't have any family visit for 2 weeks? He was looking for my mother for so many times, and I had to explain to him the situation, and he understood, of course. But ayun, he was constantly reminding me to, do something about it. And I reassured him that we're doing our best. But as of now, I'll be the one who will be visiting him inside. Yes. We're having a prayer rally for Tatay Digong tonight. I hope you can join us. Yes, I will. Yeah. Ano lang kasi I'm busy with my studies also. So let me just finish everything and I will be there tonight. I cannot promise that I'll be early, but sure, I will try, of course, to be there. pass by. Yes. Last question lang talaga. What's the biggest difference from the last time you visited him and right now? I'll be honest with you, not much. I was so worried when I was in the Philippines. I was so worried that when I've been asking my siblings and the lawyers, can you tell me what to expect? Should I expect a thinner dada, a thinner papa? They kept reassuring me na he's doing good, there's no difference. And when I saw him inside, ayun nga, they were right. The only difference is he now has a long beard. It's color white, and he does have white colored eyebrows now. And ayun, but his hair, ayun, maarte kasi yun. So meron siyang daily, hindi naman daily, siguro weekly hair dye. So ayun pa rin. Hindi na siya pure black, may pagka blonde siya. Kit, also last question. Importante kasi ito kasi this is a very big victory for the entire Filipino people. Alam niya ba na nanalo with respect sa Supreme Court? Yes, and he's very happy about it. He sends his regards to my sister and he told her that he is extremely proud of her. Did you know that it was a unanimous Supreme Court decision? Yes, he knows about all of that. And he also knows na, ayun, continuous pa rin yung rotation of visits namin dito, pupunta sila. So, and excited siya kasi, you're here. Exactly. Ako muna, of course, for now. And, you look so beautiful, Kitty, actually. Thank you. I'm sorry guys, you really have to go. One more question, very last lang, Kitty. What was the first question na tinanong niya sa'yo when she saw you? When he saw you, sorry. Actually, it wasn't a question. He said, ang laki ko na daw. He did in a way na lumapad ako, but I think he grew taller. He thinks that I'm taller now. Maybe it's because of the, the slippers I'm wearing, but kasi he was wearing flat slippers, so I think this added to my height. But ayun, he was surprised to see me. Sobrang tangkad ko na. Almost his height. Kasi ako yung pinakamaliit sa amin. But he was happy to see na I was growing. I mean, I'm not growing anymore, but he knows you're here 4 times a week for him. Yes.
Kitty, welcome back to the Netherlands. Thank It's good you to so see you. much. And see you later, ha? Yeah, thank you. Pabuhay ka, Kitty. Yan po mga tambay, napakagandang balita po yan. Salamat po sa Panginoon. Pasalamat po tayo mga kababayan. Thank you po Lord. Nasa maayos at mabuting kondisyon po ang ating dating Pangulong Duterte. At yung kanya pong paglabas sa ospital ay parang regular check-up lang po. At maganda po na pangyayari po dahil nabisita po siya ng kanyang bunsong anak. Isa pong nakapagpaligaya po sa dating Pangulong Duterte na makita niya po siyempre ang kanyang bunsong anak. Kaya nga po proud po ang dating Pangulong Duterte. Nagulat pa nga siya dahil nga siyempre bigla ng laki at dalagan-dalaga na po ang kanyang bunsong anak. Hindi po ba? At napakagandang balita po ang pinahayag po ni Ma'am Kitty na ang dating Pangulong Duterte sa kabila po ng pinagdadaanan pong pagdurusa, dulot ng politika at kasakiman sa kapangyarihan na nakaupo sa ating bansa sa pagiging greedy at ganid at hindi po nila matanggap na ang mga Duterte ay minamahal ng mga Pilipino. Nandiyan po kasi yung jealous ng administrasyon dahil hindi po nila makita at hindi nila makuha ang majority ng tiwala ng mga Pilipino. Ito po ay nasa pamilya Duterte ang majority, tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino. Real talk po yan mga kababayan. Hindi po ba? Kaya po yan, napakaganda po at least ang dating Pangulong Duterte ay nasa magandang kondisyon at malayo sa kapahamakan. At syempre po, ipagpatuloy pa rin po natin mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo sa panalangin na maingatan po at syempre po yung kanyang kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at syempre po madugtungan po ang kanyang buhay syempre po at kalakasan. Ipagpatuloy po natin ang pagdarasal po ay sama po natin sa mga panalangin natin ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. At sana po, dumating din po ang panahon, ang araw na yung mapagtagumpayan po sana lahat sa awat tulong po ng Panginoon ang mga ginagawa pong pamumulitika, panggigipit sa dating Pangulong Duterte gamit po ang pera ng taong bayan umano. Napakalaking pera ng taong bayan ang ginugol umano ng gobyerno para lang po maipatapon ng dating Pangulong Duterte sa dahig sa ICC. Yan po ang lumalabas sa mga findings po ngayon umano. Hindi po ba? At nagsabwatan. At sana po mapagtagumpayan po ito. At yun lagi naman po natin sinasabi na ang kasamaan po na ginagawa po ng gobyerno natin ngayon ay hindi naman po ito forever. May katapusan din po ito. Darating at darating po ang panahon ng kanilang kawakasan. Hindi po ba? Tiis-tiis lang po. At ang pamilya Duterte naman po ay handang magtiis. Kaya pong nilang magtiis ng pamilya. Lalong-lalo po, sumusunod po sila sa proseso ng batas. Lagi pong nasa batas ang pagsunod ng pamilya Duterte. Yan po ang nakita po natin. Kahit po sa kanyang panunungkulan, ang dating Pangulong Duterte ay lagi pong batas, may proseso ng batas ang kanya pong sinusunod. At yung ginawa naman niya po na panggigipit sa kanya ngayon, yung war on pulburon, ay yan po ay kanyang mandato. Trabaho niya po yan. At hindi po niya ginawa yan ng instant lang. Instant ginawa niya. Nag-warning po siya. Kahit po na nag-uumpisa po siyang mangampanya, di po ba? Noong 2016, nangangampanya po siya. Yan na po ang kanyang yan na po ang kanyang isinasabi. Yan na po ang kanyang campaign. Sa mga campaign rally niya, isa po yan sa gagawin niya sa ating bansa, ang linisin ang pulburon at coke sa ating bansa. At ginawa niya yan, hindi pa siya Pangulo, nangangampanya pa lang siya, sinasabi niya na yan sa mga Pilipino. Kayong mga masasamang tao at kayong tumatangkilik sa masamang bisyo ng coke at pulburon, lubayan nyo na yan, layuan nyo yan. Hindi maganda yan. Mapapahama kayo dahil magkakaroon na ng war on pulburon. Hindi po ba? At itong mga tao na ito, ibalik tanaw lang natin, itong mga tao na ito na natsugi, mga kabayan, choose nila yun. Choice nila yun eh. Nagpakasama sila. Nagpagamit sila sa narco-politics. Di po ba? Karamihan po ng mga natsugi ay nagpagamit po sa narco-politics. Sa mga korap at tiwali na mga opisyalis natin. Di ba? Meron pa mga senador, may mga mayor, may mga general, di ba? At mga kapulisan
na ginawa pong gatasan at negosyo ang pulburon at coke. At karamihan po ng mga natsugi ay sila po ang naglinis dahil para po maisalba ang kanilang mga sarili. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya yung sinasabi nila naging masama si dating Pangulong Duterte, hindi po totoo yan. Katarantaduhan po yan. Pinoprotektahan po ni dating Pangulong Duterte ang majority ng Pilipino na hindi na po malulong at mapahamak at hindi na rin po mabiktima ng masasamang tao, lalo-lalo na kung lulong at bangag ka sa pulburon at coke. Di po ba? 6 na taon tayong naprotektahan, nakakalakad tayo sa mga karsada, sa ating mga barangay kahit hating gabi. Di po ba? Dahil natakot po sila. Ngayon, nagagawa po ba nating muli yung nangyari po na 6 na taon kay dating Pangulong Duterte? Kayo po tatanungin ko sa inyong mga barangay, nagagawa nyo po bang muli? Hindi po ba hindi? Magkaiba. Kaya po, sana po sa lalong mabilis, mga kababayan, ay makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Hindi po sana magtagumpay ng matagal ang mga masasamang politiko, ang mga ganid at gahaman sa kapangyarihan. Maraming salamat po, Ma'am Kitty. Sa kabila po kayo po yung nag-aaral, siyempre po, ay nahandyan po kayo sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands. At kailangan po kayo siyempre ni dating Pangulong Duterte. At siyempre po, lagi po kami umaasa na siyempre yung update ay lagi nyo pong bibigyan ng update ang mahigit 100 milyong Pilipino sa Pilipinas at ang ating mga kababayan sa buong mundo na mga OFW. Maraming salamat po, Ma'am Kitty. Ingatan po kayo. Ingatan din po kayo. Lalo po sa inyo po mga paglalakbay na ginagawa. Thank you, Ma'am Kitty. At thank you po sa dating Pangulong Duterte na talaga nahandyan pa rin po yung tibay at lakas ng loob at yung pagsunod sa batas, sa proseso ng batas, mga kababayan. Maraming salamat po, lalo po sa inyo po mga dasal. Thank you po, mga kababayan, sa nakagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po, mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Soli DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po, mga kababayan, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung maraming salamat po, mga kababayan, sa mga dasal po at panalangin po ninyo na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalo po ating dating Pangulong Duterte ay dinidinig po ng Panginoon na maingatan po at madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal. At magpatuloy lang po tayo sa ating pagdarasal sana patuloy po na lumakas at madugtungan po ang buhay ng dating Pangulong Duterte at makauwi po siyempre sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingat din po tayo. Bye-bye!